Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina nga, dalawang magagaling na singer ang nagtapatan po kanina. Una na diyang sumalang itong si Daryl Jendani na kung saan ay clone po ni Miley Cyrus. At ang kalaban niya po ay si Adriel Baroga na clones po nitong si Elliot James. Sobrang dami po nagalingan sa kanilang dalawa pero kanina ang nag-stand out po talaga ay itong si Miley Cyrus. Bukod sa kaboses niya mga kadabarkads, kamukha niya din po si Miley Cyrus. Meron po siyang pagkakahawig din kay Karen Aistro. At alam nyo ba mga kadabarkads, ang daming naging masaya sa naging judgment po kanina sa The Clones. Ang daming magagandang comment na nakuha po ng Itbulaga. Pero ito lang yung napansin ko kanina sa studio po ng Itbulaga. Yung mga live audience doon, nagtutupo sila. Tapos, nung kumakanta po itong pangalawa, si Adriel, ang lakas ng audience impact niya mga kadabarkads. Pero ang nanalo mga kadabarkads ay itong si Miley Cyrus. Kasi nga po hawig na hawig niya yung boses ni Miley Cyrus. And also, kamukha niya din mga kadabarkads. At alam niyo po ba, meron po siyang naging revelasyon. So, 3 weeks pala siyang on and off na trinangkaso. Pero, naisalba niya mga kadabarkads yung naging performance niya kanina at maswerte siya. Nagwagi pa nga siya. Sabi niya nga, parang miracle daw po yung nangyari kasi hindi niya ine-expect na siya talaga yung mananalo ngayong araw. Sabi niya nga, after almost 3 weeks ng on and off na trangkaso and 9 days of strip throat medication, I had 2 days to practice before sumalang. Di ko pa alam kung paano ako nakasurvive. But I felt His miracle. Salamat po Ama and thank you so much po for this opportunity. Thank you po sa mga naniniwala sa akin. Super appreciate ko po kayong lahat. Kaya pala kanina, medyo hindi siya ganun kabigay todo mga kadabarkads sa performance niya. Dahil parang inaalalayan niya po yun pala, nagagamutan pala siya. Tapos, lagi pala siyang tinatrangkaso. Tapos, nagagamutan pa siya ng kanyang lalamunan. Pero, nagawa niya pong ma-survive ang laban na to. Kaya naman, congratulations Daryl Jendani. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang judge po ng The Clones noong nakaraang Saturday. Walang iba kundi po itong si Mike Hanopol na kung saan ay sabi nga dito nagtatago matapos pagbantaan po ng politiko na ginamit ang kanyang kanta. Sabi dito, ibinahagi ng legendary OPM artist na si Mike Hanopol na siya ay nagtatago niyang kasama ang kanyang pamilya matapos siyang pagbantaan ng isang politiko sa Batangas. Ginamit kasi umano ng nasabing politiko ang kanyang kanta bilang campaign jingle kaya't nagsampa siya ng reklamo laban dito. Ngunit, imbis umano na bayaran siya ng 1 milyon bilang danyos ay pagbabanta pa po ang natanggap niya. Sino kayang politiko yon mga kadabarkads no na pinagbantaan po itong isang judges po ng The Clones na si Mike Hanopol. Grabe naman yon. So dapat 'di ba magbayad na lang sila kasi ginamit nila yung kanta po nitong si Mike Hanopol. Grabe din. Sila pa yung may ganang magbanta, 'di ba? Napaka-unfair. Kaya nagsampa po ng reklamo itong si Mike Hanopol mga kadabarkads pero yung nga pinagbantaan po siya. Grabe naman yung politikong yun mga kadabarkads. Sino kaya yun? Politiko ng Batangas. And nasa tama naman po itong si Mike Hanopol kaya dapat hindi po siya nagtatago. Bagkus, sampahan niya po ng sampahan ng reklamo kasi pagbabanta yung ginagawa ng politikong to mga kadabarkads. Tsaka isa pa, may edad na po itong si Mike Hanopol, diba? Respeto na lang din sana. By the way, itong si Mike Hanopol po mga kadabarkads ay matalik na kaibigan po nitong si Tito Soto.
And yung pag-guest niya nga doon sa The Clones nitong nakaraang Saturday, muling nagkita po sila no, ni Tito Soto, and napakasaya niya nga po sa kanyang naging post sa kanyang Facebook account kasi na-miss nila ang isa't isa ni Tito Soto. Samantalang kanina naman mga ka-Dabarkads, nagbahagi po itong si Maine Mendoza ng video niya. Kasama po ito mga Dabarkads natin, si Ian Red, si Alan Kay, si Ryan, si Paulo, si Jose, si Miles Ocampo, at marami pa pong iba. Marami nga nagtatanong bakit kaya nagkakaroon ng pagtitipon ang mga Dabarkads natin. Then mababasa dyan sa caption na convincing the Dabarkads to watch K-pop Demon Hunters and spilling the whole story. So, nagkatipon-tipon ang mga Dabarkads natin at mukhang nagmi-meeting sila. Ano kaya ang pinagmi-meetingan nila, no? Possible na bagong pasabog ito or panibagong gala na naman mga ka-Dabarkads. Kasi makikita nga po dyan mga ka-Dabarkads ang ilan sa mga passport ng Dabarkads natin. So, siguro nagpaplano na naman sila ng gala sa ibang bansa or para ito sa pagsugod nila dyan sa Australia. Although matagal pa naman yun mga ka-Dabarkads, October pa yun, may September pa, 'di ba? So 1 month and a half pa ang tatakbuhin na araw bago syempre sila pumunta doon sa Australia. Siguro another gala to mga ka-Dabarkads. Well, tingnan na lang natin kung para saan ang pagmi-meeting na to mga ka-Dabarkads. Kasi mukhang may pinaplano na naman po ang ating mga Dabarkads. Sa pangunguna po yan ni Maine Mendoza. Dahil kilala naman natin si Maine Mendoza mga Dabarkads, mahilig po yan mag-out of the country. Din sinasama ang mga Dabarkads natin kasi nagsisilbing ano na lang nito parang bonding, 'di ba? And napansin ko nga dito mga Dabarkads na talaga namang okay na sila ni Miles Ocampo kasama at kabanding niya na po itong si Miles. So okay na sila, and dito nakaraan nga tinawag niya po si Maine Mendoza ng ate sis. So ang babaw lang pala ng pinagtampuhan nila. Then naayos din po agad mga ka-Dabarkads. So mabuti naayos din, 'di ba? Kasi sayang naman yung pagkakaibigan nila. At eto, mukhang nagpaplano na naman ng mga Dabarkads natin papunta ng ibang bansa. So sino-sino kaya yung mga kasama? At saang bansa kaya nila gustong pumunta? Nako, yan yung dapat nating abangan mga ka-Dabarkads. Dahil for sure magkakaroon na naman po ng vlog si Ian Red patungkol dito, 'di ba? Ang ganda ng bonding nila mga ka-Dabarkads. And sana hindi po magkaroon ng aberya sa mga flight na binabalak po nila. So paano mga ka-Dabarkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.